my way seems dark and dim, and the future I don't know. My heart is so empty, I'm swimming in the empty flow. When my heart breaks with sorrow, and the tempest
This way is perfect. Tayo natin tumayo. Matthew chapter 16. I'd like you to read with me verses 25 to 28. Matthew 15. Amen? 25 hanggang 28. Basahin po natin ang salita ng Diyos ng malakas, ngunit may paggalang. Matthew 15, verse 25 hanggang 28. Begin. At siya sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Na magkagay sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, o babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo, at tumari ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita, magsimpo tayo. Ang biyaya ng Panginoong Diyos sa langit ay sumaatin sa pangalan ni Kristo ang ating tagapagligtas. Amen? Ito yung pangyayari kung saan ang babae ay may karamdamang inilalapit kay Kristo sapagkat ang kanyang anak ay inaalihan ng demonyo. Pinahihirapan. They are in big trouble. Malaking problema, malaking suliranin, malaking paghihirap, at ang pag-asa niyang natutunan ay ilapit kay Kristo. Amen? Siyang tama. Tama na ilapit natin lahat ng suliranin natin sa Diyos. Tama na lahat ng ating pasanin, hirap, pagdurusa, ilapit natin sa talagang eksperto. Ang masakit lang ko dito sa binasa natin, kung mababalikan niyo ang verse 25 and 26, nung lumapit siya, hindi siya isang Hudyo, siya po isang Hentil. At sinusubok siya ng Panginoon kung gano'n siya katindi. Magtiwala kay Kristo. Wika niya, saklolohan mo ako. Tulungan mo ako, wika niya sa Panginoong Diyos. Saan ka makarinig siya ng positibong salita at sabihin, tutulungan kita, huwag kang mag-alala, tulad sinasabi sa ating lahat. Saan ka siya makarinig ng salitang, nagmamahal ako sa iyo, nagmamalasakot ako sa iyo, ako bahala sa iyo, huwag kang mag-alala. Anong sinabi ni Kristo sa kanya? Sa 26. Okay? 26. Sumagot si Kristo at ang sabi, hindi nararapat ng tinapay kunin ko at itapon sa aso. Mga kapatid, kung titinan nyo, hindi mapapasin masyado, yung tulong na hinihingi niya ay para tinapay na para sa mga anak. Pero sabi ni Kristo, hindi ka karapat-dapat sa tulong na ito sapagkat ikaw ay tila isang aso. Ang sakit nun. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo na hindi kagaya natin ay parang mga aso. Sila ay mataas na uri ng mga tao. Ang tingin nila sa mga hindi Hudyo parang mga aso. Ang tingin nila sa hindi mga tulad nila mataas na uri ay walang silbi, hindi karapat-dapat tulungan. Kayo ay parang mga aso. Asong kali, asong ligaw. Walang kwentang tao. So hindi ko bibigyan tinapay nito sa mga asong tulad mo. Mga kapatid, ang sakit nun. Pero alam nyo, pagsubok na binigay ng Panginoon dito sa babaeng ito, na hindi niya nakita sa mga Israelita. Ano sabi ng babae sa verse 27? Oo, Panginoon, ang mga aso ay nagsisikain ng mga mumo nalalaglag mula sa dulang. 27-28. Sumagot si Jesus sa kanya. Nung sabi ng babae, yes, Lord, ako'y aso. Mababang klaseng tao. Walang kwenta sa tingin ng marami. Walang silbi. Pero lumalapit ako sa iyo. Tulad ng aso. Kahit mumumog lamang. Kahit mumumog, pirapas ng tinapay. Nananaglag lang. Bigyan mo ko ng konting tulong. May karamdaman na aking anak. Tulungan mo ko na isang aso. Alam niyo, nakakita ni Kristo yung kanyang pananampalataya. Masyadong nabangha si Kristo. Kaya sabi niya,
ang laki ng pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ang gusto mo mangyayari. Gagaling ang iyong anak. At sabi ni Kristo, sabi ng Bible, gumaling ang kanya anak mula sa oras na iyon. Amen? Ano gusto ko makita niyo ngayong umaga? Meron tayo siliranin. Mga nanay lalo na. Ito yung larawan ng nanay, kagaya ninyo. Meron tayong paghihirap na dinadaanan. Sa kayo lumalapit, kay kumare. O kumare, ang aking asawin nagluluko. Kuha mo ng bababae, nagluluko siya. Sabi ng kumare niya, ay ako buti na lumapit ka, eksperto ko sa pag-asawa. Nakakalima na nga ako eh. Yung malalapitan yung payo. Kabataan, nagliwalay mo sa lugar. Nagkabuntisan. 15, 16, 18 anyos. Ang solusyon ng mga nanay na walang inintinding kabutihan, magpakasal kayo. Mga kapatid, ibinubulit nyo sa impyerno ang inyong mga anak. Magpakita ko sa kanila halimbawa na ngayong oras na ito, 17, 18 anyos, na nagsasama, na maganda buhay, tell me, show me, 5 na anak na mayaman talaga. Dito sa baryo, 18 anyos, 19, 17, nakakakasal lang, 1 taon, 2 taon, na maganda buhay. I'll tell you, ilang araw pa lang pagkatapos sumakasal, pagkatapos ng honeymoon niyo, labing-labing ninyo, wala na kayong pambiling bigas, wala na kayong pambili ng gatas, pupunta na kayo rin sa inyong mga nanay, hindi na kayo makikitira, dagdag kayong pasalin sa inyong mga magulang. Nakikinig ba kayo mga kabataan? Mga 16 anyos, 17, 18, kahit na 20 anyos, papasok sa isang relasyon, magpapakasal, magkaroon ng honeymoon, 1 linggo, 1 buwan, pagkatapos na sa kayo kukuha ng pambiling bigas. Hindi walang trabaho, walang matibay na pagkakakitaan. Sa kayo pupunta, sa nanay nyo, sa tatay nyo, na wala rin makain, wala rin may pamuhay. Dagdag kayong pahirap. Ba't hindi kayo lumapit doon sa Diyos? Panginoon, bigyan mo ko ng karunungan, gabay, na huwag akong mabulit sa maling desisyon. Ay, nakikinig ba kayo mga kapatid? Huwag kayo pumasok sa isang desisyon o relasyon na ikapapahamak ninyo, ikapagsisisi ninyo na hindi nyo na kayang balikan. Ang iba, nagpapakamatay. Hindi ba kayo naawa sa inyong mga magulang? Nangingitin na ang tatay sa katatrabaho sa bukid. Ang nanay kabubukan ng lupa, may benta ng gabi sa palengke. Doon natutulog sa palengke. Si ilalim ng lamesa. Tapos nadagdag pa yung mga anak. Wala inintindi ko sa sariling laman. Pagsasama ng isang tao, walang pinag-aralan, walang trabaho. Para muling baboy pa rin. Hindi ba kayo naaawa? Kahit 20 anyos ka, hindi wala kang trabaho, wala kang karapatan manligaw o magpaligaw. Bago kayo mag-isip mag-asawa, magtrabaho muna kayo. Amen? Mag-isip kayo pagkakakitaan. Hindi yung mga magulang nyo na naghihirap. Hindi nila magawa magpahinga. Nakukuba. Pagbukan ng konting kamote, ititid sa palengke. Para may pambili naman ng ilang kilong bigas. Tapos dadagdag pa tayo. Kaya kayo kailangan maging Kristiyano. Kaya kailangan kayo maging Kristiyano, may gabay ng Diyos, para magkaroon kayo ng pangarap. Ako, kabataan, magsisikip ako mag-aral, makapagtapos, magtatrabaho ko, para tulungan ko ang pamilya ko. May kuso po ba ako? Huwag kayo magandagdag pasanin. Ito babae ito lumapit kay Kristo. Wala siya magawa. Sa mga anak niya, inaalihan ng demonyo. Siya sinasapian ng demonyo. Natulad ng maraming kabataan, siya nasapian ng yabang, kayabangan, katimonyahan, nakalalakayan ng lahat, magpapaputok ng motor sa kalsada, hindi mo lang pambiling gas. Ang yayabang, nagbibig, nagbibisyo, mga babae, inuman, sigarilyuhan, nakwatsaan, uwi sa bahay, para muling baboy ng mga nanay. Magkaroon tayo na hiya. Magkaroon tayo ng kahiyan. Pati ang ating iglesia gumagawa ng paraan para pag-alin ang buhay ng bawat isa. Pero hindi natin kaya lahat. Kailangan magtulong-tulong tayo mga Kristiyano. Mangarap kayo mga kabataan na magiging may pagmamalaki kayo na yung mga magulang. Na isang araw kayo naman ang aahon sa
pamilya ninyo sa hirap. Tulungan tayo ng Diyos. Lumapit sa Kanya. Huwag kayo magkamali ng desisyon. Huwag kayo magkamali ng pasya. Mangarap kayong bumangon at iahon na yung buhay sa kahirapan. Tutulungan kayo ng Diyos. Lumapit ka lang sa Kanya. Itong babae ito, kaya sa sinabi ni Kristo, dakila ang iyong pananampalataya. Ang laki na yung pananampalataya. Sa pagkakita ni Kristo, kahit ano mangyari, nagsisikap siya. Kahit na ituloy mo kong aso, Panginoon. Kahit na nagmulog ka na sa lupa. Malaking bagay na sa kanya. Makatulong man lang sa aking anak na nagdurusa. Ang salita ng Diyos ay may mabigat na papuri, may mabigat na parangal, may pagpapasalamat. The Bible honors the faith of a person. Tayo naligtas, mga Kristiyano, nung tayo naging mananampalataya, gusto mong nagsisi ng kasalanan, tayo sumadaya kay Kristo bilang tagapagligtas, tayo ay may faith. Yung faith na yan, ang maglalagay sa atin sa tagumpay. Huwag natin sayangin. Huwag natin baliwalain. Sino pinanak ng Diyos? E nagtatagumpay. 1 John 5:4. Dito po sabi ng Bible. 1 John 5:4. Basa. Sapagkat ang inyong pananampalataya ang magbibigay sa inyo ng katagumpayan. Sabi ni Kristo, ano man hingin mo sa akin, by faith, ibibigay ko sa iyo. Pananampalataya. Mga kapatid, kung walang pananampalataya, hindi manunugod ang Diyos. Hebrews 11:6. Tayo mga Kristiyano mabuhay sa pananampalataya, pagtitiwala. Hebrews 11:6. Ano sabi ng Bible? Basa. Kung walang at siya itong magbigay ganti. Paglapit nyo sa Diyos, dapat meron kayong pananampalataya, pagtitiwala. Let's begin with three things. Dito sa binasa, una, the mother's trouble. Ang paghihirap ng nanay na ito. Itong babae ito ay hindi Hudyo. Siya Syro-Phoenician. Tulad nating mga hentil, hindi po siya Hudyo. At siya po'y may anak na inaalihan ng demonyo. Kaya po'y lumapit siya sa Panginoon. Alam niya siya makatutulong. Sabi ng Panginoon, ikaw ang pag-asa ko. Sabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng tulungan. Hindi ka Hudyo. Ang biyaya ng Diyos ay para sa mga Hudyo lamang. Tinatesting siya ng Diyos. Hindi ka pwedeng tumanggap ng tulong sa akin sapagkat ang pagkain sa anak ay bibigay sa aso. Sabi ng Lord, kaya ito kay aso. Ako meron sa laranin, may meron kong trouble. Pag-awa mo na. Matthew 15:25. Lord, help me. Tulungan mo ko. Sakluluhan mo ko. Alam niyo, sa isang tao na nasa gitna ng suliranin, paghihirap, tunay ang mga salita mo sa Diyos. Minsan hindi mo na mabanggit sa tindi ng hirap to. Umiyak ka na lang. Hindi ka kailangan magsalita pa. Ang Diyos na nakakita ng pusong tapat ay tutulungan ka ng mga tapatan. Mga kapatid, ang sinasabi natin, sa iyong suliraning paghihirap na dalala, lapit ka kay Kristo. Matthew 11:28, ano sabi ng Bible? Matthew 11:28, the mother's trouble. Sabi ni Kristo, basa, magsiparito kayo sa akin. Alam mo bakit ang mga tao minsan hindi mapahinga buhay? Alam mo bakit ang mga tao hindi mapayapa buhay? Hindi magkaroon katahimikan, inaway, ayaw lumapit sa Diyos. Subukan niyo lumapit sa Diyos and God will give you rest. Papahingayin ka niya, papanatagin niya yung kalooban. Sabi niya, Lord, ito po yung trouble ko. Tulungan mo ko. Mother's trouble. Pangalawa, mother's testing. Siya pa yung tinesting. Hindi lang ng Panginoon, pati ng malagad. At si Kristo na napitan muna ng babae, hindi kagad tumibo. Hindi kagad siya kinausap. As if pinabaliwala siya. Ang Panginoon si tinugon. Walang mga salita. Kaya sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin. O ikaw na anak ni David. Ang aking anak ay may karamdaman. Kaya ko
sa Matthew 15, verse 24. Taas natin 22. Yan, basa. At narito, nagsisisigaw. Habakan mo ako. Ang aking anak na babae ay pinahihirap ang lupa ng demonyo. Demon possession anak niya. Humingi siya tulong sa Panginoon. Wala siya magawa. Okay, ano sabi ng Panginoon sa verse 23? Ano sabi ng Bible? Hindi siya sumagot. Walang kibo ang Panginoon na ano salita. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad. Eto pa, hindi na nga kumibo ang Panginoon. Hindi na siya pinansin. Kumbaga, lumapit pa yung mga bodyguard ng Panginoong Diyos, yung mga alalay niya. At ano sabi sa kanya? Paalisin mo siya. Sapagkat siya sisisigaw. Nagugulo ng Panginoon. Umalis ka rito. Kita niyo may mga tao. Magaling pa sa amo. Tahimik ang Panginoon. He was so calm. Sumisigaw ang babae. Hindi kumikibo si Kristo. He was delaying the answer. Sometimes tayo mga tao pag lumapit sa Diyos, hindi ka natutugon ng Diyos ng bilis na sagot. Minsan para sa parang ginagawa. Parang hindi siya kumikibo. God is silent. Pero hindi ko ang Diyos walang tinutugon. Kung ang Diyos ay walang kibo, hindi nangangalugan, hindi kanya pinapansin. Amen? Hindi nangangalugan na pagka siya walang sagot, wala sa kagad tugon sa iyo. Baka tinetesting ka lang niya. Eto masakit. Sabi ng mga alagad, paalisin mo nga yan. Nagsisisigaw siya sa atin. At ang masakit, sumagot ang Panginoon sa verse 24. Eto po sabi, sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang naligaw sa bayan ni Israel. Kumbaga hindi ako para sa iyo. Wala kang tulong mula sa akin. Dito ako sa mga Hudyo. Ano pa sabi sa 25? Lumapit siya, babae. Ano ginawa ng babae? Ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Hindi ho. Hindi siya nagtampo, hindi siya nag-make face, hindi siya sa naman. Ano ginawa niya? Lumapit pa sa lalo at sinamba pa rin si Kristo. Amen? Church, hindi ko mo, walang tugon ng Diyos sa panalangin mo. Hindi ko mo wala siyang ibibigay na katugunan. Babali mo na yan ang pagsamba. Lalo ka sumamba sa Panginoon. Tama? Amen? Lalo ka sumamba sa Panginoon. Tinulungan ka niya noon, hindi ka tinulungan ngayon. Sumamba ka lalo sa Panginoon. Ano sabi niya? Lord, sakluluhan mo ako. In verse 26. Masakit na nadinig niya. Pero sabi niya, Lord, kahit ako'y aso, kahit wala silbi, yung konting tulong mula sa iyo, mugmug na nahuhulog sa lupa, sapat ng kainin ng isang aso. Konting tulong lang mula sa iyo, Panginoon. And hindi lamang the mother's trouble, the mother's testing, number 3, the mother's triumph. At sabi nga niya, ako'y aso, at tumakit na ni Kristo sa kanyang pananampalataya, verse 27, verse 28, okay, ang laki ng pananampalataya mo, mangyari sa iyo ang ibig mo, at gumaling ang kanyang anak ng oras na yun. Amen? Mga kapatid, tagumpay ng isang ina, pag lumapit lagi sa Diyos, nanay, lalo kayo ngayon ng bida, huwag na huwag kayong lalapit kung kanino para sa inyo siniraling taglay. Sa hirap, pagsubok na meron kayo, lumapit kayo sa eksperto, kay Yesu Kristo. Siya ang expert, siya ang gabay, siya ang magsasabi ng tama, siya ang magsasabi ng tamang landas. At ang babaeng ito ay nagtagumpay sapagkat siya po ay tinugon ng Diyos sa kanyang panalangin. Silence does not mean unconcerned. Silence means He was just testing you. Tuloy ka lang, hindi ka nakadinig ng tugon sa Diyos, tawag ka lang, sambahin mo pa sa patuloy, huwag ka lalay sa Diyos, sapagat hindi ka malulugi. Anong titiwala sa Diyos, ay hindi ka naman napapahamak. Ano pa sabi ng mga talatang sumunod? Meron bang verse 29 dyan? Basa. Nagpatuloy siya sa kanyang pangangaral, pero natugunan niya ang kailangan ng babaeng ito na may malaking pananampalataya. So, ang nanay, worthy of the name, nanay, mama, inang,
Kung ano man ang tawag sa inyong nanay. Madalas nagmamalasakit sila. Nag-aalala para sa mga anak. Mga anak naman, huwag niyo silang dagdagan ng sakit ng kalooban. Ano di ba, may mga magulang tayo, meron silang lihim na isinulat. Panoorin niyo itong video, mga kapatid. Huwag niyo ma-miss. Merong lihim na isinulat ang ating mga nanay. May lihim na nais siya iparating sa atin. Huwag na hindi kayo makakaunawa. Basahin ninyo habang umandar ang sulat ng ating mga magulang.